Okay, so dito tayo sa video 2 ng array methods natin, JavaScript. So next topic natin is, next category natin is yung combining and extracting of arrays. Okay, so meron tayo dyan yung tinatawag na concat. So it combine two or more arrays to create new array. Okay, short for concatenate. Then meron tayong join. So join, I think na discuss ko na to doon sa string method. So provide ko na ng few example. So join all elements and array into string. So nagko-convert tayo ng array papunta doon sa string. Okay? Then meron tayong slice. Yan. Slice, nag-extract tayo. Parang same lang siya doon sa string method. So ito naman is extract a section of an array to create new array. Okay? So yan. So ito yung tatlo lang sila. So let's proceed doon sa example. Yan. So abray lang natin. So concat. Yan. So yan, concat. So ano ba yung concat? Concatenates two or more arrays. So syntax niya lang. Yan. So parang same lang din do sa ano natin sa string method. So array 1. So dot concat, then followed by the kung ano pa yung gusto niyang i-add na array. So pwedeng possible na pwede din another element or string, I think. Yan. It does not change the existing array. So nangyayari lang, nag-create siya ng bagong array kung saan mo gusto i-save yung na variable. Yan, let's say ito array 1, array 2. Then yung pinagsama-sama na yan is another set of arrays is sinave natin sa another variable called combine. Then yung called combine yung gagamitin natin. Okay? So yan. So dito is example natin, meron tayong array 1, 1, 2, 3. Array 2 is 4, 5, 6. Then using concat, yung array 1, dudugtungan natin ang array 2. So dito pa lang, ang output na natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero since meron tayo dito another set of array, so magiging 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then dito may another. Yan. So maging after ng 9 is 17, 18, 19. So pag in-output natin yan ng combine, sisinave sila sa isang variable na combine, then ang output natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19. So ang tanong is pwede ba singit ng string? Let's say after ng ito, then hello, let's say kung pwede ba. Yan. Then pag in-output natin, so yan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Merong hello, 17, 18, 19. Okay. So tumatanggap siya. Either, I think, kung example is meron ulit dito. Let's say, boolean. So meron true. Okay. Yan. So pag in-output natin, merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, true, 7, 8, 9, hello, 17, 18, 19. Okay. So madali lang. Madali yung concat kasi meron na rin sa string ano yan. So halos same lang sila. Okay. So next natin, yung join naman. Join. So sa join naman, same lang din. Doon sa string. So ang ginagawa ni join is from array, nagkakaroon lang tayo ng yung tinatawag na na symbol for the kung anong magjo-join sa kanila. So for example dito, yan, hello world, tapos double exclamation. So magkakaiba silang element. Then using join, ipagsasama natin sila with separates with the space. So ayun, using join, mag-join sila using the space. Okay, ang maghihiwalay sila using space lang. So pag i-output natin, yan. So maging string na siya, pero magkahiwalay sila ng space. Okay, kung papalitan natin tong join, and let's say dash, so magjo-join sila as a string, pero naka-separate with the using of dash. Ayan. Okay. So, yan, meron tayong example sa string method yan na alam ko na-discuss ko na to last time sa inyo.
So, next is yung slice naman. Okay? Kung yung dalawa is joining or merging, ito namang slice is more on extracting. So, I think meron din sa string method na extract ng slice, yan, or substring, yan. So, ano bang ginagawa ng slice? So, slice extract a section of an array and returns a new array. So, syntax, meron tayong start and end parameters. So, method selects from a given start up to non-exclusive given end. So, same din doon sa substring or sa slice natin, sa string method. Once ginamit natin yun, yung although yung end is sinasama natin, pero yung end is sinasama natin sa pag-count, pero during extracting ng substring mismo, hindi natin sinasama yung pinakadulo. Okay? So, yun. Yun ang rules niya. So, using slice, it does not change the original array. Ginagawa niya lang is nire-return yung nire-return natin yung sinasave pa lang natin sa bagong variable yung array na yun. So, methods return selected elements in an array as a new array. So, example. So, close muna natin to. Since ito is gumagamit ng negative. Okay. So, dito. Let's have a variable numbers 2. Now, may array na 1, 2, 3, 4, 5. Then, using slice, kukunin natin yung element 1. Papunta hanggang may element 4, pero yung dulo, hindi natin kukunin. So, 1, 2, 3, 4. Yan. So, since ito yung pinakadulo, yung 5, hindi natin isama yan. So, 2, 3, 4 lang yung dapat output natin. So, pag nirun natin, yan, 2, 3, 4 lang. Okay? So, yun yung ano. So, kung palitan natin, let's say, 2, tapos, ito is 3. So, start siya ng 2, 0, 1, 2. Then, hanggang 3, yan. So, since dalawa lang sila, hindi natin sasama yung dulo, kaya ang output lang natin is 3. Okay? Again, hindi siya string na magre-return, kundi array pa din. Okay? So, yun yung rules natin. So, another, meron dito naman is negatives. Yan, negative. So, negative values. So, start siya ng negative 3. Ends siya ng negative 1. Okay? So, negative 1, negative 2, negative 3. So, dito mag-start ang negative 3 hanggang negative 1, which is ito. So, ito yung out nakuha niyang na-extract niya. Pero since ang rule ng slice is hindi kasama yung dulo, so hindi natin sasama yung 5, ang output natin is 3, 4 lang. Okay? So, yun yung natin. Ang pinaka Pero let's try kung wala siyang walang end parameter. So, start lang. So, pag in-output natin, yan, 3 to 4, 5. Again, same lang din siya sa iba na kapag wala yung second parameter, ang mangyayari, hanggang dulo na yung natin, display ng output. Okay? So, kagaya dito sa kabila, let's say hanggang 2. Yan. So, mag-start siya ng 2, 0, 1, 2. Then, since wala tayong end parameter, hanggang dulo na siya. So, dapat 3, 4, 5 ang output natin. Ayan. Okay? So, yun yung tatlo lang. Slice, concat, join. So, yung concat at join, for sure, alam nyo na yun. Kasi meron naman sa string methods. Itong slice, yun, meron din nata sa string methods. So, halos same lang sila ng rules. Okay? String at array. So, yun. Then, ang next, natin, category, after nito, is yung finding and checking elements naman. So, see you at the next video, on third video. Okay?